Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jab. Kumusta po kayong lahat? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message nyo lang ako. Okay, so tingnan natin kanina ba tong love reading. Kanina ba tong love reading? Kanina po itong love reading spirit guide. Five of Pentacles. Alam nyo guys, yung iba sa inyo, parang ang dating sa akin dito, nafe-feel mo dun sa relationship na parang unfair na tong relationship na to. Oo. Like, hindi naman ikaw yung pumasok sa mundo ng person mo eh. Siya naman yung pumasok sa mundo mo. And nakikita nga kita dito, ang dami mo ng sacrifice para dito sa relationship na to. Like, nagtiis ka dun sa paghihirap, sa mga challenge na dumating sa inyo, hindi mo naman siya give up. Nandun ka sa point na, alam mo yon, straightforward ka pa rin tao. Gusto mo pa rin siyang ilaban. Parang sige, nandito na tayo, pagpatuloy na lang natin to. Pero kasi yung energy ng person mo, eto siya sa likod, 'di ba? Nakikita ko naman yung pagtitiis niya rin dito, pero napapatingin na siya sa iba. Like, nakikita niya na siguro na, napapaisip na siguro siya na hindi na ata to tama, or nakakapagod na to sa kanya. Ayaw niya na ng stress, ayaw niya na ng problema, ayaw niya na ng struggle. Pero ikaw kasi unfair to para sa inyo. Kasi ikaw, habang pinupursu mo yung magandang buhay para sa future mo, eh, nakikita kita na nang dumating sa buhay mo tong taong to, napaka-negative niya. Ikaw, napaka-positive mo. Then, nung pinapasok mo siya, mukhang naging baligtad, no? Ikaw na yung negative, tapos siya parang nakuha niya yung mga positive, hanggang sa para bang nawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Then, malaking aberya kasi yung nangyari sa inyo. Okay? Masakit para sa inyo yung ginagawa niya ngayon, kung paano kanya itrato, ano yung mga pinaparamdam niya sa inyo. Masakit yun para sa inyo kasi hindi mo naman to ginusto eh. Sumama ka sa kanya kasi nakitaan mo siya ng potensyal na okay tong taong to, responsible naman tong taong to. So, hindi ka na nga naghangad ng kahit na ano sa kanya. So, parang sumama ka sa kanya kahit wala naman siyang kayang patunayan sa inyo. Pero eto nga, nung nakakaranas na kayo ng struggle dito, kahirapan, nakikita ko rito na itong taong to, medyo lumilihis yung landas niya. Tignan natin. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong strength. Ayan o. Minsan parang ang hirap pa niyang amuhin. Parang ikaw na ngayon na agrabyado. Siya na yung parang laging galit. Ikaw pa yung parang nagpapakumbaba talaga sa kanya. Ikaw tong maamo pa eh. Or parang piling mo kasalanan mo lahat. Piling mo ikaw may pagkakamali. Kasi ang dating sa kanya wala ka nang ginawang tama eh. Alam mo guys, kung bakit ganyan yung reaction mo, kung bakit ganyan mo tignan yung sarili mo, kasi masyado ka nang na-manipulate ng person mo. Okay? Nag-gaslight ka na niya eh. Ipinamukha niya na sa inyo guys na mali ka at tama lang siya. Na-absorb mo na yung energy na anytime na may hakbang kang gagawin, mali. Okay? So ano yung nagiging result niyan guys? Possible na magkaroon ka ng panic anxiety na anytime na meron kang gagawing mali sa buhay mo or plano man lang guys, hindi siya guys acceptable para sa person mo or hindi niya yung pakikinggan. So iba sa inyo guys, ay possible na meron kayong panic anxiety. Hindi niyo na kaya lumabas dun sa comfort zone nyo. For example, sa bahay, no? Parang okay na sa inyo maging taong bahay kasi every time nalalabas ka, para kang nagpapalpitate, para ka nasa loob ng supot na hindi ka makahinga.
nasa loob ng supot na tinatanggalan ng hangin. Ganun yung pakiramdam. Bigla na lang iiyak, nahirapan huminga, tapos hindi nyo alam kung saan nanggagaling yung sobrang pag-iyak na yon. Okay, tignan pa natin. So, alam nyo guys, may i-advise ko sa inyo. Ako kasi, marami ako naging client na nagkaroon ng panic anxiety. Then, ang tinitake nila, walang tinitake, parang gumagamit sila ng inhaler para makahinga sila ng maayos. Then, parang nagpapakalma rin sa kanila. O, yan. So, nag-advertise pa ako dito. Pero sa diskarte nyo yan, guys, kung paano nyo i-heal ang inyong anxiety. Kasi hindi yan basta-basta, guys, no? Hindi yan basta-basta na parang inisip mo lang. Tingnan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong 10 of Swords. Okay, so guys, itong 10 of Swords kasi, ang nakikita ko dito, medyo marami siyang daladalang bagahe. Oo, na parang bumabalik siya sa pagiging emotional niya. Nalulungkot din naman siya guys, sa nangyayari dun sa relasyon nyo. Kasi ikaw, willing kang i-work out. Oo, medyo may pagka-emperor energy kasi yung person mo. Oo, medyo may pagka-emperor or talagang emperor talaga siya. Like, gusto niya siya yung masusunod dun sa relationship pero hindi mo naman siya nakikitaan ng leadership eh. So, ngayon kasi ang dami niyang disappointment, nagkakaroon siya ng mga regret. Dito. Okay? Dito kasi nakikita ko naman na parang napapatingin pa lang naman siya sa ibang opportunity na parang kaya pa ba naming ilaban to? Sige, check natin ha. Siguro napapaisip lang din naman siya guys na mga ano pa ba yung pwedeng gawin niyang plano para sa buhay niya. Okay. So guys, meron tayong 5 of Cups. Dami niyang regret. Dami niyang regret dito. Alam mo, ikaw ay wish fulfillment talaga na itong taong to. Marami talaga siyang plano para sa inyong dalawa. Pang long-term commitment naman talaga. At the first place, yun talaga yung gusto niya. Pang long-term commitment. Then ngayon guys, nagkakaroon siya guys ng mga disappointment, regret, hindi niya maiwasan maging emotional. Iniisip niya rito na bakit parang napaka-useless ko. Parang ganyan, napaka-useless ko. Bakit hindi ko mapatunayan yung sarili ko. Yan yung nasa-sense ko sa person mo na parang biniblame niya rin yung sarili niya na ba't ito, hindi niya lang malampasan yung ganitong klase ng problema. Bakit wala siyang mapatunayan sa inyo? Actually, wala naman siya kailangan patunayan eh. 'Di ba? Maging good provider na lang or responsible doon sa pamilyang binubuo nyo. I think. Pero kasi mataas ang ambisyon ng person mo. So, di ko naman din masisisi yung person mo kung bakit nalili siya ng landas dito. Kasi kung hirap na hirap ka na dito, siguro ang dami mong responsibilidad. Hindi mo in-expect na ganitong buhay palha ang dadanasin mo sa kanya. Okay? Kasi ang pagmamahal naman kasi guys at ang pag-aasawa, hindi talaga yan madali. Lahat ng sacrifice gagawin mo dyan. Pag nagkaroon na kayo ng anak, hindi na to patungkol sa I love you yung dalawa. Hindi na to patungkol sa pagsasama yung dalawa. Hindi na to patungkol sa inyong dalawa. Patungkol na to dun sa bunga ng pagmamahalan nyo. Okay? Doon na kayo magpo-focus sa mga responsibilidad nyo, monthly dues, sa mga anak nyo. Yun na yung titignan nyo dito eh. Okay? So, kaya nga malaking regret ng person mo kasi feeling niya, nagkukulang na siya. Pero kung itong taong to, ang mindset niya is yung mga priority niya, alam mo, hindi kakayaan magutom nito eh. Pero kasi dahil nga iniisip niya yung sarili niya dito, yung regret niya sa inyo, sa pamilya niya, yung regret niya, yung disappointment niya sa sarili niya, na parang dating sa kanya, useless siya, na hindi niya nakuha yung gusto niya para sa buhay niya. Tingnan pa natin.
Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong temperance. Alam nyo guys, meron kayong pinagdadaanan talaga. Feeling ko nagkaka-anxiety or natitrigger yung depression nyo. Kasi ito, nagkakasakit kayo pero parang pinipilit nyong lumaban. Pinipilit nyong bumangon kasi wala namang ibang gagawa nito sa inyo. Hindi mo naman pwedeng asahan tong person mo. Kasi hanggang ngayon, may pagka-sad boy, may pagka-sad girl pa rin siya rito. Okay? So, again, yung energy mo rito, temperance. Okay? Madalas nadadamay ka sa gulo eh. Alam mo, ikaw mabuting tao ka kasi. So, madalas ang mga taong napapapasok mo sa buhay mo is yung mga taong kinawaan mo lang naman. Kahit sa kaibigan, even sa relationship, or sa ibang taong napapasok lang naman sa buhay mo. Ayan yung mahirap kasi guys, masyado kayong hero, no? Hindi mo inisip yung sarili mo, kung makaka-apekto ba sa sarili mo. Kasi inisip mo, mailigtas mo yan. Inisip mo, ako na tutulong sa'yo. 'Di ba? Hanggang sa parang ikaw yung nauubos dito. Kasi ikaw hanggang ngayon, nakatayo ka pa rin dito, may paninindigan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nauubusan ng positive. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nauubusan ng mga magagandang idea. Sa totoo lang, siya tong down. Siya tong mas emotional sa inyong dalawa. Siya tong mas mahina sa inyong dalawa. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Pentacles. Sa totoo lang guys, napakasimple lang naman ang buhay eh. Napakasimple lang naman ang pamumuhay na meron kayo. Maayos naman eh. Maganda naman yung flow. Pero I think yung person mo, meron siyang gustong masikip pa. No? Competitive yung person mo eh. Earth sign energy. Capricorn, Taurus, and Virgo. Workaholic naman to. Responsible naman siya. Pero kasi guys, minsan dumarating sa point na iniisip niya lang dito is yung emosyon niya talaga. Ito. Tignan mo yung ulap. Emosyon to eh. Sabihin, maliit na problema lang naman, pinalalaki niya eh. Ayan o. Kumbaga, maliit na, paano ba? Basta maliit na problema lang. Hindi naman ganun ka big deal. Tapos nai-stress na siya. Okay. Tignan natin. Additional message. Additional message. Spirit. Meron tayong King of Swords. Nice. May opportunity na paparating sa inyo guys, oh. Yung bottom of the deck. So, ito kasing King of Swords, kailangan maging matalino yung person mo kasi maraming opportunity dumarating eh. Or pumapasok sa buhay niya. Pero kasi mas gusto niya pa rin guys, i-pursue yung passion niya. Mas gusto niya pa rin na i-pursue kung ano yung gusto niya. Na parang dating, mas marunong ka pa sa akin. Ito yung alam ko sa sarili ko na kailangan ko or kaya ko lang. Ang daming opportunity. Pwedeng may mga offer din sa kanya na ano ba mag-aral ulit. Pwedeng abroad. Pero kasi guys, mas iniisip kasi ng person mo dito yung mas practical para sa kanya. Tingnan natin. Additional message.
Additional message. Okay. Ayun. Yun kasi yung problema sa person mo. Marunong siya mag-control sa pera, no? Yung tipong parang, di bale magdamot na siya sa pamilya nyo. Basta guys, makatulong sa ibang tao. Ganun yung mindset niya kasi. Pero feeling ko naman guys, nauunawaan mo tong mindset ng person mo, no? Kasi parang, nilalaan niya rin naman kasi lahat sa bills, no? Na parang, yun yung frustration niya eh. Walang natitira sa sahod niya kasi, or walang natitira sa pera niyo kasi nailalaan niya na sa mga binabayaran niyo monthly. Okay? And dumarating pa sa point na parang meron pa siya pinagbabayaran dito ng utang na loob or pwedeng utang talaga, literal. Parang okay na tayo, mag-itlog muna tayo hanggang sa sahod muna ulit. Alam mo yon, grabe yung parang diet na kayo dito guys. Ganun na yung nasa-sense ko rito. Parang tiis-tiis muna tayo. Ayan. So, para bang ang dating kasi sa akin dito, guys, magaling talaga siya sa ibang tao. So, parang ang dating dito, nakikita sa kanya ng mga tao, mabait siya, mapagbigay, matulungin, ganon. Pero hindi kasi nila alam, guys, sa inyo, iba siya. Parang nahihirapan ka doon sa pagiging emperor niya talaga. Tipong mas magbibigay pa yan sa ibang tao kaysa sa inyo, mas unahin pa niya ibang tao kaysa sa inyo. Yung parang, ang dating sa kanya, responsible na siya dun sa ginagawa niya. Like, nakakapag-provide siya. Pero hindi kasi sumasapat eh. Kasi may nakalaan pa ring budget para dun sa ibang tao na natutulungan niya. Tignan natin. Additional message. Ace of Swords. So guys, itong Ace of Swords kasi is more on realization. Dapat daw dito mag-isip ka na. 'Di ba? Ikaw strong ka naman eh. Mas magiging matatag ka lalo na pag umalis ka dito sa relasyon na 'to. Okay naman tong taong 'to. Kasi nagpo-provide naman. Ikaw nakikita mo rin na mukhang maayos naman talaga tong partner mo. Pero yung realidad kasi guys na baka hanggang dyan na lang. Baka hindi na magbabago, hindi na magi-improve, hindi na le-level up. Baka hanggang doon na lang talaga yung trato niya sa inyo. Hindi niya nababaguhin. Diba? Tapos pagka nagbigay ka ng opinion, pwedeng nagagalit, pag ibinalik mo yung mga pagkakamali niya, naiirita, ayaw niyang pakinggan. So, alam nyo guys, kailangan hanapin mo yung worth mo. Or dapat alam mo yung worth mo. Maghanap ka ng someone na makikinig sa inyo, makikipagtulungan sa inyo pagdating sa pinansyal. Diba? Tignan natin. Additional message. Meron tayong Five of Swords. Tignan mo, oh, nakangiti pa siya dito. Tuso, itong person mo. Diba? Magaling siya magpanggap, mapagkunwari. Ganon. Kasi ang tingin sa kanya ng mga tao na okay naman siya eh. Diba? So alam niyo ba guys, sabi nila, ang pinaka nakakatakot na tao na makikilala mo is yung mga taong ang ipinapakita sa inyo ay anghel sila. Mabait sila, hindi baka basag pinggan, yung almost perfect. Yung perfecto na sila kung titignan nyo. Pero minsan sila yung pinakamas nakakatakot. Sila yung pinakatuso. Pwede kasi iparamdam nila, iparamdam sa inyo itong taong to kung ano lang yung gusto mong maramdaman para masatisfy ka. Ipaparamdam sa inyo itong taong to na mahal ka niya, na sinusuportahan ka niya, na gusto niya yung mga bagay na gusto mo rin, na nauunawaan ka niya. Ipaparamdam niya yan. Pero guys, kalaunan, pwedeng magbago yan.
Kasi nakakatakot itong energy ng person mo. Okay, kung hindi ka lang aware dito. Tingnan natin. Kasi kung mahal kayo ng person mo, kung pinahalagahan niya talaga yung pamilya nyo, diba? Uunahin niya yung pamilya niya kasi yun talaga, yun yung makakatulong sa kanya eh. Yung pamilya niya, hindi naman yung ibang tao. Ngayon, tignan mo, nagkakaroon siya ng regret dito. Iniisip niya, nasa na yung mga taong tinulungan niya. Diba? Tignan natin. Additional message. Meron tayong, my love is constant through high and lows. Okay? So guys, yung nakikita ko dito, medyo hindi nagkakasundo. Hindi talaga nagbe-blend yung, ano nyo, yung connection nyo. Parang hindi kayo, parang hindi kayo compatible. Kasi may mga ganap sa inyo na parang hirap siyang unawain. Ikaw hindi mo natin siya maintindihan. Meron tayong your love pushes me to be my best self. So, alam nyo guys, yung mga negative na ginagawa niya sa inyo, mga sakit na ginagawa niya sa inyo, pasakit, yun yung mas lalong nagtitrigger sa inyo na patunayan yung sarili mo or patunayan hindi lang sa kanya, kundi sa ibang tao na meron kang kayang gawin, na worth it ka. Ayun no? Diba? Parang hindi ka lang hanggang dito. Meron tayong let's turn mistake into lessons. So, ito, may mga pagkakamali dito sa relasyon na to na parang kailangan yung itama. Ano ba yung mga dapat yung itama rito? Or sabihin na natin guys na wala tayong magagawa pagkakamali na yan. Pero ano yung natutunan mo doon na pwede mo namang itama sa kasalukuyan? 'Di ba? Or at least alam mo na. Hindi mo naman kailangan maging perfect. Again, yung mga perfectong tao, sila na yung mas nakakatakot. Mas okay pa yung mga taong balasubas, yung mga taong masakit magsalita kasi mataas yung chance na hindi ka nila sasaktan. Literal. Ganon lang sila magsalita. So, tignan natin guys yung energy ng person mo. Kasi parang na-under ka ng person mo guys. Tignan natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Feelings niya sa'yo. Mahal ka ba? Mahal na mahal? Or what? Check natin. Nine of Pentacles. Stability. Nararamdaman sa'yo ng person mo? Nasa abroad ka ba? Kasi may nakikita siyang stability sa'yo Maayos yung daloy ng pera mo. Or pwedeng ikaw ay nag-a-abroad na. Diba? Pinatunayan mo na talaga yung sarili mo kasi gusto mo nang kumuwala sa ganong klase ng relationship. Sobrang toxic. So, nakikita ka niya na someone na stable ngayon. Ayan. Check pa natin. Meron tayong the tower. Diba? Ending. Naghiwalay na pala kayo. Then, after itong separation na to, marami kang na-realize. Nakita ko na in-improve mo talaga yung sarili mo. Ayan, no? Ganon yung nakikita sa inyo ng person mo. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Six of Swords. Relocation. Kasi nakikitaan mo siya na parang pagod ka na makulong. Pagod ka ng ganun lang yung kaya niyang gawin. Pagod ka na sa ugali niya. Lahat. Masakit yung masakit yung pinagdaanan mo sa taong to. And pansin mo, simula nung iniwan mo tong taong to, naging maganda yung daloy ng pera mo, ang daming opportunity, naging blessed ka, nare-realize niya kasi ngayon Parang, pag nung iniwan ko tong taong to, parang sinuwerte. Tignan natin.
Ano pa yung okay. Paano kanya nakikita ngayon? Ten of Pentacles, ayan oh. Nakikita kanya na maayos ang pamilyang meron ka ngayon. I think may karelasyon ka na. Tapos, nare-realize niya eh. Nagkakaroon siya ng matinding regret dito na napaka-loyal mo sa kanya noon, pero hindi mo siya iniwan. Ngayon, nakikita ko na maayos ka, or sabi natin guys na wala kang karelasyon, pwedeng iniisip niya lang, baka may karelasyon ka na, then, bumubuo ka na ng bagong buhay sa ibang tao. Sobra. Ang taas ng tingin niya sa inyo ngayon. I think pinagmamalaki ka niya ngayon. Kung kailang hiwalay na kayo, no, sa kanya pinagmamalaki. Tingnan natin. Paano kanya nakikita? Diba? Iniwan ka niya ng down na down. Malungkot na malungkot. Problemado. And 6 of Cups. Nare-realize niya ba't hindi ko pinahalagahan tong taong to. Nare-realize niya na bakit ako nagkamali sa taong to. Hindi ko pinahalagahan yung taong kahit wala akong pera, nandyan. Kahit wala akong binibigay sa kanya, nandyan pa rin. Hindi ako iniiwan. Parang alam yun. Sige, tignan pa natin ha. Ano yung magiging action netong person na to? Queen of Cups. Hihingi siya ng kapatawaran mo. Parang kahit yun na lang. Gusto niya ng celebration. Gusto kanya makabanding. Gusto kanya makausap. Kumustahin. Ano nang ganap sa'yo ngayon? Kasi siya, walang nag-improve. Walang nagbago. Kung paano kanya iniwan, ganun pa rin siya. Okay? Meron tayong despite everything, I still believe in us. Ayan o, naniniwala pa rin siya din sa pagsasama niya. Meron tayong love shouldn't feel this heavy. Okay? Check pa natin. Kasi tignan mo, nabigatan tong taong to eh. Kung bakit siya umalis. Nabigatan siya dun sa pagsasama nyo. Parang hindi siya nag-isip. Ayun o, kalmado yung paligid niya eh. Piling niya kasi nag-isip na siya ng bagay na yun eh. Pero hala, give up ka niya. Wala na siyang magagawa, nangyari na. Yan siguro yung magiging reason niya sa inyo. Tignan natin. Additional message. Meron tayong no one compares. Diba? Hindi ka na niya maikumpara kahit kanino. Kakaiba ka talaga. Kakaiba ka sa mga nakilala niya or doon sa naging karelasyon niya after kanyang iwan. No matter how many people I've met and experienced I have, there's no one who compares to you, diba? Meron tayong gaslighting. Eh, tinatry kanya yung gaslight, pero parang dating sa kanya, hindi ko na maututong taong to ah. Matalino na siya ngayon. Let me go. Ayun. Medyo may ano siya dito, guys. Push and pull method. Pull and, tama ba? Pull and push method. Kumbaga parang aakitin tapos, ay iba kasi sa kanya, push nga tama. Parang medyo may pag-push para habulin mo siya. Medyo may ganon effect. Pero mukhang hindi na tumatalab sa inyo yan, guys. Okay, pero wala akong nakikitang bitterness sa inyo, galit sa whatever. Wala na lang. Wala ka nang lang masabi sa taon to. Message niya sa inyo, I replay our conversation over and over. I want to feel that way again and I wish I could take back my words. Okay. Zodiac sign. Bago ko sabihin, masakit na salita yung sinabi sa inyo nitong taong to. And kung babalikan lang, sana hindi niya sinabi sa inyo. Kasi hanggang ngayon tumatatak sa inyo yun eh. By the way, yung zodiac sign niya guys Scorpio, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aries, and Cancer. Oops, ano ba to? Gemini, Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, and Aries energy. Okay, yun yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. Okay.
Doon tayo sa energy nyo. Kalan tayo ng card. Nararamdaman mo sa kanya ngayon? I couldn't let you get close to me. Diba? Nahihirapan ka nang ilapit pa siya sa buhay mo. Kasi marami nang nagpipigil. Or marami nang, alam mo yun, marami nang, matang nakatingin sa inyo na pwede kayong i-judge parehas. Maski ikaw may pag-iwas, awkward para sa'yo na dumikit sa taong to. Ayun. Parang weird para sa inyo na kumonek pa sa taong to. Yun po yung nasa-sense ko dyan, okay? So, tignan natin. Paano kanya nakikita? I mean, ano yung gagawin mong hakbang? Ano yung mga dapat mong gawin? The timing just wasn't right for us. So, pwede pa ba papasukin to sa buhay mo? Kasi parang wrong timing na yung ginagawa niya eh. Parang masyado ng komplikado yung ginagawa niya sa inyo. Na para bang babalik siya sa buhay niyo tas ikaw lang yung aayos nun. Babalik siya sa buhay niyo na para bang hindi niya kayang ayusin yung problema. Ikaw lang yung maayos lahat kasi pagod ka nang ayusin yun. So, again, mag-isip ka, papasukin mo na naman sa buhay mo etong taong to. Ikaw yung may hirapan kasi yung judgment sa'yo ng mga tao eh. Parang, kung paano ka titignan, kawawa ka naman, martir ka talaga, alam mo yon. Zodiac sign sa side mo, bakit ganun? Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, and Cancer. Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, and Virgo energy. So, ano yung dapat nyong gawin in the near future? Oops. Knight of Pentacles. Okay, in the near future kasi guys, kailangan siya yung mag-improve. Kailangan siya yung may patunayan. Hindi ikaw ang may dito. Hindi mo to kailangan karguhin. Dapat siya. Okay? So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.